Ang kwentong ito ay hango sa totoong karanasan ng ating sender. Kung gusto mong patuloy na makarinig ng mga kwento mula sa akin, ay maaari lamang na pindutin ang subscribe button at pindutin ang notification bell para laging updated sa mga bagong kwento. Taong 2020, buwan ng Marso, kasagsagan ng pandemya ito unang naranasan ng ating sender na si Mikay. June 2019, lumisan ng kapitbahay ni Mikay upang manirahan sa ibang lugar. Matalik na kaibigan niya ang nakatira dito kaya lubos na nalungkot siya nang nangibang bayan ito. Halos araw-araw na nasa bahay na yon si Mikay nung panahong doon pa nakatira ang kanyang kaibigan. Tuwing umaga, isang dungaw niya lang sa bintana ay makikita na niya ang kwarto ng kaibigan. Magkatapat ang kwarto ng mga ito kaya naman tuwing may balak ikwento ang kaibigan ay sa bintana na lang sila nag-uusap. Mula nung umalis ang pamilya ng kaibigan ni Mikay ay wala nang tumira pa sa bahay na yon. Malungkot si Mikay lalo na kapag namimiss niya ang kaibigan. Bago umalis ang mga ito ay nag-iwan ito ng numero kay Mikay upang patuloy na magkausap sa tuwing kailangan nila pareho ng makakausap. Isang gabi, pagka-uwi ni Mikay galing eskwelahan, ay nagulat ito nang malaman mula sa kapatid na may bagong titira na sa tabing bahay nila. Agad itong binanggit ni Mikay sa kaibigan at pareho silang nalungkot dahil dito. Sa paglipas ng mga buwan at araw ay nakailang pamilya na ang nakakatira rito. Tila ba walang tumatagal. Nang pumutok ang pandemya at tuluyang napatupad ang lockdown, nawalan sila ng komunikasyon ng kaibigan. Sa bawat araw na dumaraan ay namimiss niya ang kaibigan at wala siyang ibang magawa kundi ang sumilip sa bintana at sariwain ang mga alaala habang kausap ang kaibigan sa bintana. Isang gabi, habang malalim na natutulog ang lahat, napabangon si Mikay nang marinig ang isang pamilyar na tunog. Pintuan ito ng kwarto ng kaibigan. Bagamat nagtaka siya kung paano at bakit ito nagbukas, ay hindi na niya naisip pa iyon dahil na makikita niya muli ang kaibigan. Agad niyang binuksan ang bintana ng kwarto niya at sumilip sa kabilang bahay upang makita ito. Sarado ang ilaw at bintana nito ngunit sigurado siya na may nagbukas ng pinto doon. Nang makitang wala ang kaibigan ay sinarado na niya ang kanyang bintana at nahiga na muli dahil baka guni-guni lang nito ang nangyari. Baka sa sobrang pangungulila niya sa kaibigan ay naggawa na lang ang isip nito ng kung ano-ano. Kinabukasan, tinanong ni Mikay ang nanay niya kung may bagong titira daw ba sa katabing bahay. Ngunit sabi ng nanay niya ay wala daw. Hindi binanggit ni Mikay ang narinig kagabi at pinagpatuloy na lang ang pagtulong sa ginagawa ng nanay niya. Nang sumapit ang dilim, habang nag-aayos ng higaan si Mikay, ay may narinig siyang yabag sa kabilang bahay. Agad siyang nagtungo sa bintana upang buksan, ngunit kapatid niya pala iyon. Tinanong ni Mikay ang kapatid kung ano ang ginagawa nito doon ngunit hindi naman daw ito sumagot. Pag-alis ng kapatid, ay sinarado na niya ang bintana at nahiga. Hindi natutulog si Mikay nang sarado ang ilaw dahil takot ito sa dilim. Madalas itong abuti ng umaga sa kakapanood ng pelikula at vlogs dahil sikat na sikat ito noong pandemya. Asa kalagitnaan ng panunood nang marinig niyang muli ang pagbukas ng pinto sa kwarto ng kaibigan. Napatingin ito sa oras at nagtaka nang makitang 4:00 na ng umaga. Hindi siya bumangon at nagpatuloy lang sa panunood dahil baka guni-guni niya lang ang mga ito. Nakarinig siya ng mga yabag na tila ba may nag-aayos ng gamit sa kabilang bahay. Nagtaka siya dahil sabi ng nanay niya ay wala naman daw lilipat pa doon dahil pinagbabawalan pang lumabas ang mga tao. Nang magising ito bandang tanghali ay pumunta itong kusina upang kumain.
Tinanong nito ang kapatid kung may bagong titira ba sa kabilang bahay, ngunit wala naman daw gaya ng sagot sa kanya ng kanyang ina. Sigurado si Mikay sa narinig ng mga yabag, ngunit sinawalang bahala na lamang niya ito. Kinahapunan, habang naliligo ito, ay naisip nito na kamustahin ang kaibigan. Ginamit ni Mikay ang telepono ng kanyang ina upang i-text ito, ngunit hindi naman ito nag-reply. Habang kumakain si Mikay kasama ang pamilya, ay naisipan muli nito na itanong sa nanay niya kung may titira daw ba ulit sa kabilang bahay. Gaya ng naunang sagot, wala raw. Itigil niya na raw ang pagtatanong tungkol dito dahil mukhang malabo na daw na may tumira dito. Lumipas ang mga buwan at pinayagan na muling lumabas ang mga tao sa kani-kanilang bahay. Naririnig pa rin ni Mikay ang mga yabag sa kabilang bahay, ngunit hindi niya nakinulit ang nanay niya tungkol dito dahil guni-guni niya lang daw ang mga naririnig. Kinuwento na ni Mikay ang mga naririnig mula sa kabilang bahay at sinabihan itong tigilan na ang pagpupuyat upang matigil iyon. Kahit mga kapatid ay hindi naniniwala sa mga kwento ni Mikay, kaya hindi na niya muli iyon binanggit. Isang gabi, habang abala si Mikay sa paggawa ng schoolworks niya, ay muli na naman niyang narinig ang pagbukas ng pinto sa kwarto ng kaibigan. Napatigil ito sa ginagawa at dahan-dahang lumapit sa bintana. Hindi niya yun binuksan, ngunit nilapat niya ang tenga niya doon upang pakinggan ang tunog sa kabilang bahay. May naririnig siyang yabag, subalit naisip niya na baka guni-guni niya lang iyon, kaya tinigil na niya ang pakikinig. Pinalikan niya ang ginagawang asignatura at napagpasyahang bukas na iyon ituloy at magpahinga na. Kinabukasan, habang kumakain ng tanghalian kasabay ang pamilya, ay nabanggit ng kapatid nito na may bagong titira na sa kabilang bahay. Napagtanto niya na hindi niya guni-guni ang narinig niya kagabi at pinagpatuloy na ang pagkain. Lumipas ang maghapon at nasa kanyang kwarto na muli si Mikay. Binuksan niya ang bintana at nakitang may tao na sa kwarto ng kaibigan. Nalungkot siya at muling naalala ang matalik na kaibigan. Dahil sa kalungkutan, ay hindi niya kayang makita na may bago na namang gagamit ng kwarto, kaya sinara niya na lang ang kanyang bintana. Maagang natulog si Mikay dahil may pasok ito kinabukasan. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, nabanggit nito sa kanyang ina na nakalipat na pala yung bagong titira sa kabilang bahay. Bakas sa mukha ng nanay niya ang gulat na ekspresyon dahil ngayong araw pa lamang darating ang lilipat doon. Sinabi ni Mikay na may nakita na siyang tao sa kabilang kwarto at nag-aayos ng gamit, kaya sigurado siya na naandun na ang bagong titira. Inulit ng nanay niya na ngayong araw pa lamang darating ang mga ito kasabay ng mga gamit at sinabihan muli si Mikay na tigilan na ang pagpupuyat. Habang asa biyahe si Mikay papuntang paaralan, ay iniisip niya ang mga nakita sa kabilang kwarto. Lumipas ang mga araw at nabalitaan ni Mikay mula sa kapatid na aalis na sa kabilang bahay ang bagong lumipat doon. Nagtaka si Mikay dahil tila ba walang tumatagal sa bahay na yon. Habang asasala si Mikay kasama ang kanyang mga kapatid, ay nabanggit ng mga ito ang kwento at haka-haka ng ibang kapitbahay tungkol sa bahay na katabi nila. Kwento ng kapatid nito ay kaya daw walang tumatagal sa katabing bahay ay dahil may nagpaparamdam dito. Dagdag pa ng kapatid na madalas maramdaman ng mga natira yon sa gabi habang tulugan ang lahat. Mga yabag at pagbukas ng pinto daw ang kadalasang paraan ng pagpaparamdam sa bahay na yon. Hindi naniwala si Mikay sa kwento ng kapatid at naisip na tanungin ang nanay niya kung magkano ba ang upa sa kabila. Nalaman niya na may kamahalan ng upa sa kabilang bahay, kaya siguro walang tumatagal doon. Nang matapos ang panunood, ay agad silang pumunta sa kani-kanilang kwarto upang magpahinga. Pagpasok ni Mikay sa kanyang kwarto,
ay naalala niya ang kwento ng kapatid. Subalit kalaunan ay nakalimutan na rin dahil sa panunood ng pelikula sa kanyang cellphone. Muli niyang narinig ang pagbukas ng pinto sa kwarto ng kapitbahay at agad na napatayo sa pagkakahiga. Bubuksan na sana niya ang bintana nang biglang may kumatok mula sa pinto ng kwarto niya. Nilapitan niya ito at binuksan. Ang kanyang ina ito at sinabihang tulungan siyang buhatin yung mga gamit sa labas dahil baka umulan. Pagkatapos ipasok lahat ng gamit ay dumiretso siya sa kanyang kwarto. Hindi pa man nakakahiga sa higaan nito ay narinig niya ang yabag sa kabilang bahay. Lumabas si Mikay sa kwarto at agad na tinanong sa kanyang ina kung nakaalis na ba ang nakatira sa kabila. Sinabi ng nanay nito na baka raw bukas pa umalis ang mga ito. Nakahinga ng maluwag si Mikay habang naglalakad pabalik sa kwarto dahil tunay na tao naman pala ang naririnig niya. Bagamat ayaw niyang paniwalaan ang kwento ng kapatid, ay hindi niya maiwasang isipin iyon at matakot. Kinabukasan, habang nagwawali sa harapan ng bahay si Mikay, ay narinig nito mula sa mga nag-uusap na kapitbahay na wala na raw nakakatagal sa bahay matapos umalis ng orihinal na nakatira dito. Narinig rin nito na baka raw minumulto ng lola ng kaibigan na ang mga natira doon dahil ayaw itong patirahan sa iba. Napailing na lang si Mikay at natawa dahil sa mga naririnig. Kinahapunan, habang nagluluto si Mikay ng hapunan ay naalala nitong nakalimutan niya ang cellphone niya sa kanyang kwarto. Iniwan niyang sandali ang niluluto upang kuhain ito. Nang makapasok si Mikay ay napansin niyang nakabukas pa ang bintana sa kwarto niya. Nang sasaraduhan na niya ito ay may narinig siyang umiiyak sa kabilang bahay. Batid niya na nakaalis na ang nakatira rito kaya agad siyang pinagtaasan ng balahibo. Dali-dali niyang sinarado ang bintana at bumalik sa kusina. Balisa at baka sa mukha ni Mikay ang takot dahil sa narinig. Matapos nilang kumain ay agad na dumiretso si Mikay sa kanyang kwarto upang magpahinga. Nasa isip niya pa rin ang narinig na iyak mula sa kabilang bahay subalit hindi siya nagpa-apekto dito dahil sabi niya ay hindi naman daw siya masasaktan nito. Habang nakahiga ay inaliw niya na lang ang sarili sa panonood ng pelikula sa cellphone. Habang asa kalagitnaan ng panonood, muli na naman niyang narinig ang mga yabag sa kabilang bahay kaya pinilit niyang makatulog. Lumipas ang mga buwan at patuloy niya pa rin naririnig ang mga yabag sa kabilang bahay. Mula nung may huling tumira sa kabilang bahay, ay wala nang tumira dito kaya nabansagan na itong haunted. Sa tuwing naririnig ni Mikay ang mga yabag at paghikbi sa kabilang bahay ay lumalabas na lang ito sa kwarto at tumatabi sa kapatid. Isang gabi, habang nakahiga at busy sa pagbabasa si Mikay, ay muli na naman niyang narinig na may umiiyak sa kabila. Batid niyang walang nakatira rito ngunit palaisipan sa kanya kung sino at ano ba talaga ito. Bubuksan niya na sana ang bintana ng kwarto niya nang mapansing wala na ang naririnig. Napatigil siya sa kinakatayuan nang may maramdaman siyang malamig sa likuran niya. Agad na tumaas ang balahibo niya at takot na lumabas sa kwarto. Tulog na ang mga kasama nito sa bahay kaya tumabi na lamang siya sa kapatid. Di siya nakatulog. Paulit-ulit niyang naiisip ang naramdaman. Kinabukasan, nabalitaan niyang ire-renovate ang katabing bahay. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa dahil doon. Sa tuwing maaalala niya ang karanasan ay hindi nito maiwasang pagtaasan ng balahibo. Takot at pangamba ang nararamdaman nito tuwing maiisip kung bakit pinamumugaran ito ng kaluluwang hindi matahimik.
Napapaisip siya kung sino ang umiiyak at paulit-ulit na nagbubukas ng pinto sa kwarto na katapat lamang ng kwarto niya. Hiling niya ay matahimik na ito at hindi na nito gambalain ang bagong titira sa kalapit na bahay.